At paunang salita lamang po ang pinaka-audience po talaga dito ay mga tatay. Adi, ang kinakausap po talaga ay tatay. Since nandito din naman po ang mga asawang babae, young people, future na magiging tatay, kailangan na rin natin itong pakinggan. Pag-aaralan po natin ang pagiging tatay ni Joshua sa kanyang sariling pamilya. Si tatay, sabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pero habang ito'y aking inaaral, meron agad tayong problemang nakita sa chapter na ito. Tingnan niyo lang po, basahin nga po natin yung verse 15. Joshua chapter 24, verse 15. Sorry pala. Yung last phrase lamang ng verse 15, yung "But as for me and my house, we will serve the Lord." Pagdating po ng verse 29, dumating na po dito yung kamatayan ni Joshua. "And it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. They buried him in the border of his inheritance in Timnath-Serah, which is in Mount Ephraim, on the north side of the hill Gaash." Wala na po ditong na-mention na asawa si Joshua at wala ring na-mention na anak si Joshua. Nag-research po ako. Ang Bible po ay hindi nagbigay ng clear record na si Joshua talaga ay may pamilya. Pero kinwestiyon po natin yung "but as for me and my house," does that mean na si Joshua ay may house? Ibig sabihin, pamilya niya, may pinangungunahan siya. Pero tingnan po natin yan. Yung praise na yon ay hindi po nagpapatunay na si Joshua talaga ay may asawa at may anak. So sa father's role, ang ating gagawing example ay si Joshua. Since si Joshua, the son of Nun, na ating gagamiting pattern bilang father's role, ay wala palang sariling anak at wala rin sariling asawa. Tingnan niyo po yung house diya na ginamit, "but as for me and my house," sa Hebrew, ang gamit po dyan ay bayit. Nang ibig sabihin niyan, person's entire extended household. Ibig sabihin, household tayo ng ating pastor. Hindi niya tayo tunay na anak, pero household tayo ng nangunguna sa atin. At pag sinabi nating household, this included servants, workers, laborers, bodyguards, military attendants, at extended relatives, nephew, cousin, orphans under his care. So nililinaw lang po natin, si Joshua ang ating gagamitin, but the problem, si Joshua mismo ay walang sariling pamilya. So how come na si Joshua ay magiging fitted this night sa ating pag-aaral sa father's role? Alam niyo po, ito po maganda. Problema na ako, problema pa ang ating gagamiting model, pero ang Panginoon na hindi nagkamali na ibigay sa atin ang topic na ito. Alam niyo po bakit? Last Sunday po, kung kayo nakikinig, sabi na pangaral ni Henry, there's no such things, coincidence. Walang coincidence. Lahat ay nangyari sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagpanagpo tayo, nakasimba kayo dito, naka-attend kayo ng prayer meeting, kayo ay nakapunta dito, hindi po yan coincidence na ako'y safe. Twice kayo nagkita nang hindi nyo inaasahan, hindi po yan coincidence. Gayon, ito din po, hindi po ito coincidence na ang maibigay sa akin ay father's role, which is I am not suited na ipangaral ito. At gayon din, si Joshua din ang topic na hindi talaga akma sa father's role, pero ako'y naniniwala na may gustong ipaunawa sa atin ng Panginoong Diyos sa pangunguna ni Joshua kahit hindi pa siya talagang tatay. Titingnan po natin yung "as for me and my house," yung leadership ni Joshua in his entire household, yung kanyang mga prinsipyo na nagmula din naman sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung inyong mapapansin dito, nung namatay si Joshua, ito po ay kultura na rin po ng mga Hudyo kultura po ito ng mga Hudyo. Pag may mga taong namamatay, minemention po sa Bible yung kasunod, yung anak. Namatay si Joshua, namatay si David, mention sila Solomon. Namatay yung mga prominent character sa Bible, mention yung kanilang mga anak. Ngayon si Joshua, nung namatay, walang na-mention na anak at wala ding na-mention na asawa.
Kaya nga, kung inyo mapapansin, pagdating dito sa Book of Judges, hindi na pinagpatuloy ng anak na Joshua. Kaya nga Judges na po agad, di ba? Parang ang weird. Pero hindi po nagkamali ang Panginoon Diyos. Pero tingnan po natin, ano ba ang ating matututunan sa pangunguna ni Joshua sa kanyang entire household? Number 1, ito po ay puro letter D. Number 1, direct. Ano nga ito? Ang synonyms po ng direct ay lead, pangunguna. Sa father's role po pala, kailangan dito, lalo na mga tatay, kayo po ang nagte-take ng lead ng pangunguna. Huwag niyo hahayaan ang inyong mga misis sa mangunguna sa inyo. Opo, may mga ganon. Bagaman kung kayo ay sanay na, kailangan niyo pong i-break yung ganon. Mali pala yung ganon. Kaya mga inay, mga nanay, huwag kayong magagalit sa akin, di ko naman kayo sasaklawin. Pero please, huwag niyong pangungunahan ang mga tatay na kayo na yung magte-take ng lead para patakbuhin ang inyong sariling pamilya. Hindi po ganon. Hindi gayaan ang design ng ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po, ang mga father should lead or direct their family, letter A, with conviction. May tigas, may paninindigan. Sa verse 15, sabi po dyan, "As for me and my house, we will serve the Lord." So si Joshua, nag-take ng initiative to make decision para sa kanyang household. Ako na, as for me and my house, we will serve the Lord. So mga tatay, ang decision making ay palaging nasa inyo. Huwag niyo hong hayaan ng mga bata na mag-decide para sa kanilang sarili. Bakit? Sabi nga ho ng Chinese, nung na-interview itong Chinese na ito, we make decision for our children. Why? Tinanong na interviewer, bakit? Because they don't have the ability or capability to decide for themselves. Kung ako'y nahagip ninyo, ang mga bata ay walang kakayanang mag-decide sa kanyang sarili para itaguyod ang kanyang sarili. Ako, Eric. Walang kakayanan ang mga children na mag-decide sa kanyang sarili na ikabubuti. Tingnan nyo, ito yung ating nakikita na. Pag ang mga bata, hinayaan natin, sige, bahala ka sa buhay mo. Ano mangyayari? Sa tingin nyo ba, aasenso? Di ba hindi? Most of them, napapariwara pagka hinayaan natin silang mag-decide sa kanilang sarili. Kaya nga, mga tatay, kailangan yung maging decided. Kailangan nyo maging matigas sa pangunguna dahil ito ang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. You should lead your family with conviction. And when we say conviction, it is a firm, deep, lifelong belief or opinion that does not easily change. So yung paninindigan mo, hindi dapat basta-basta nagbabago. Halimbawa, nanindigan ka na, kailangan nating igalang ang Panginoon Diyos sa ating pamilya. Tapos may umimik diyan sa iyong pamilya na, paano naman ang ating hanap buhay? Kailangan linggo-linggo dapat tayo ay nasimba. Sasabihin ng misis mo, magugutom tayo. Paano ang iyong mga anak? Saan ka tatayo ngayon? Kaya nga ang gusto ng Diyos, you lead with conviction. Bakit po? Dahil si Joshua, nung nanguna, ang sabi niya, "As for me, we will serve the Lord." Nagbigay siya ng panata, nagpakita siya ng tigas sa kanyang household, ito ang dapat natin gawin. We will serve the Lord. So you should lead your family with conviction. Kaya nga, kailangan yung makita ang bigat ng burden na ibinigay sa mga tatay. Hindi ka po, sabi nga, ito yung narinig ko, mahirap talaga maging lalaki. Ang daming responsibility nakaatang sa ating balikat. Kaya mga misis naman at mga anak, wag nyo din namang aanuhin ng mga tatay ninyo. Mapalad nga kayo, ang tatay ninyo may bait. Paano ko yung mga tatay na walang bait? Mapalad nga tayo natuturuan, napapangaralan, na dapat ganito ang ating mindset dahil hindi lahat ng tatay ay ganyan. May tatay na nanunutok ng barel. May tatay na nanununtok basta na lang. Pag nalalasing, kawawang asawa. Di ka? Kaya nga, mapalad tayo na ang ating mga tatay ay Kristiyano at kung hindi man,
Salamat pa din sa Panginoon, may bait. Dahil si Joshua nanguna ng may tigas. Tatandaan nyo din po, pag kayo po ay tumigas sa isang bagay, sa pangunguna, expect yung sinasabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 4. Yung 2 Timothy chapter 3 verse 12. Though, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ang persecution daw po ay hindi palaging nagsisimula sa ating kaaway. Hindi lagi yan nagsisimula sa labas. Ang persecution sometimes mag-o-occur sa iyong sariling pamilya. Paano kung ikaw ay lambutin, wala kang paninindigan, di dala ka ng mga nasa ilalim mo. Wala kang conviction pagkaganyan. Dahil nauunawaan ni Joshua na kailangan niya maging matigas. Bakit? In Numbers chapter 14 verse 22, ang sabi ng Diyos, nung si Joshua ay hindi pa leader ang sabi ng Diyos, Moses, 10 times they provoke me in the wilderness. Papatayin ko na sila. Diba? Nung sinamahan ng Diyos from Egypt hanggang sa wilderness, hanggang sa makamtan nila ang promised land, ang mga tao, dinala mo ba kami dito para mamatay sa uhaw? Magaling pang bumalik kami sa Egypt at mamatay ng may naiinom. Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang para mamatay sa gutom? Magaling pang pumunta kami doon sa Egypt, bumalik, at mamatay ng may nakakain. 10 beses na mention na ginawa ng Israelita na i-provoke ang ating Panginoon Diyos sa galit, at kinote din ng Bible, naka-record sa Bible, Numbers chapter 14 verse 22, 10 times nilang pinrovoke ang ating Panginoon Diyos sa galit, at yan ay nawi-witness ni Joshua since Joshua was with them. Alam yan ni Joshua, and those stiff-necked people, stubborn people, na nakikita niya, yun yung naging reason bakit kailangan niya maging matigas. Dahil soon, pag ako'y naging leader na, pakungunahan ko itong matitigas na ulo mga taong ito. Paano kung ako'y lambutin? Paano kung wala akong paninindigan? Walang mangyayari. So, sa inyong pamilya, ang persecution pwedeng magsimula kung ikaw tatay, walang paninindigan, wala kang tinatayuan, madadala at mawawasak ang iyong pamilya. Hindi pwedeng babae ang magtayo. Bakit? Ang kanyang EQ, emotional quotient, ay hindi katulad ng EQ ng lalaki. Sino gang mas emotional sa lalaki o babae? Di ba mga babae? Kaya nga sabi din ng Bible, ang unang natukso ay si Eva at hindi ang lalaki. Bakit? Paano kung si Adan? Kasi kaya yan ni Adan eh. Matalino kasi si Satanas. Ang tinukso niya ay babae dahil hindi niya kayang utuin ang lalaki. Kaya babae, dahil alam ni Satanas na ang weakness ng mga men ay ang mga women. Kaya nga, kailangan yung tigasan kahit ang iyong asawa ay hindi agree sa iyong paninindigan. Ang iyong mga anak ay matalino kaya sa iyo, huwag kang magpapalamon sa inyong mga anak, mga tatay. Please. Huwag niyong hayaang lamunin kayo ng katalinuhan ng inyong mga anak. Hampasin niyo. Ito, leeg. Alugin niyo, gayonin niyo. Joke lang, di ako ganun. Ang akin lang pinapakita, huwag niyong ipakita sa inyong mga asawang lalaki, sa inyong asawang babae, sa inyong mga anak na matatalino, na you are incapable, incompetent sa leadership sa inyong pamilya. Nakakawasak ng ego yan. Magkaroon kayo ng ego na tama. Yung pride na gusto ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang conviction, dahil ang leadership ay ibinibigay talaga sa lalaki. At malinaw po sa Bible yan. At please, kung kita nyo din naman na inyong mga tatay ay may tinatayuan talagang tama, hindi naman masama mag-correct, di ka? Lahat ay nadadala sa magandang usapan. I-correct nyo sometimes, kailangan nyong ipakita na ang inyong sasabihin minsan ay dapat nasa Bible. At mga tatay, make sure na ang inyong paninindigan talaga, ang inyong conviction ay in line to what the Bible says. Kaya hindi madaling manguna. Hindi po madali. Mahirap tumayo, mahirap mapunta sa leadership. Kaya huwag niyong basta-bastahin yung mga leader. Mabigat din ang kanilang pinagdadaanan. Ipag-pray natin sila. Ayun lang ang pinakamaganda nating may tutulong eh. Sa halip na tayo mag-murmur, ang dami niyang dinadala. Halimbawa, 200 person, itong leader na ito, isa lalaki.
ang kanyang dinadala ay 200 ugali, tapos tayo, iisang ugali ang ating pinapansin. Ang pinakamagandang ating maitutulong ay ipag-pray ang ating leader na naninindigan sa kung ano ang sinasabi ng Bible. At mapalad tayo kung gaya ng ating leader, lalo na ang ating mga tatay. Because Joshua did the same thing. Ang ginawa ni Joshua, nanindigan siya, ang tigas ng mga taong ito. Kailangan kong maging mas matigas para ma-establish kung ano yung tama. Kaya, yun po, you lead with conviction. And also, not only with conviction lang ha, matigas ka nga. Pero paano kung yung paninindigan may walang patutunguhan? You direct them with direction. Lead with direction. Tingnan nyo. Sa chapter 13 to chapter 21 ng Joshua lead or direct them with conviction and also with direction because in chapter 13 up to chapter 21, ibinigay po diyan yung pamana ng bawat tribe. So yung conviction ni Joshua ay may napuntahan, may patutunguhan. So ganun din, huwag kayong maninindigan para lamang ipakita na matigas talaga ako. Huwag ganoon. Huwag nyo lang ipakita na kay tigasin. Oh, joke lang. Hindi ganun eh, hindi ganun. May promised land. May promised land. So yung conviction ni Joshua ay nagdala sa promised land. Merong direction. Ganun din. You lead ng may tigas sa iyong pamilya and see to it na yung pagiging matigas, convicted, ay may patutunguhan. Matigas ka nga, wala namang patutunguhan ng iyong conviction. Wala din. Pinakita mo lang na matigas ka lang, nagyabang ka lang. Dahil dito, may promised land and also in chapter 25 verse 4 ng Psalms, ating mga pong tingnan. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Merong path, mayroong direction talagang gustong ipakita ang Panginoong Diyos na gustong tahakin natin. Ngayon yung leadership na binigay kay Joshua, dapat doon niya dalhin ang kanyang pinangungunahan. Kaya nga, in the end, na possess nila yung promised land na gusto ng ating Panginoong Diyos na ibigay sa kanila. As a father of your family, your conviction, saan natin sila dadalhin bilang mga tatay? Your conviction should bring them into certain direction, hindi yung bahala na, bring them to holiness, righteousness, paglilingkod, at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. So yung pangunguna pala natin dapat, ako'y tumitigas dahil gusto ko na kayo ay mamuhay sa kabanalan, ng may katuwiran, nang nasa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ako'y galit na hindi kayo nasama sa soul winning kasi gusto ko, sa aking pangunguna, mailapit ko kayo sa aking Panginoon Diyos. Kasi ang accountability ay nasa inyo. Bagaman yung katawan mananagot din, pero binigyan ka ng Diyos ng accountability sa iyong pamilya, how you lead them. Mananagot ka talaga. Kaya nga, i-exercise mo na yung leader mo bilang isang tatay sa iyong pamilya. Tumigas ka na sa tama at dalhin mo sila sa kabanalan, katuwiran, paglilingkod, at lalo at higit yung pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi nila gugustuhin yung mga bagay na yan, yung pagiging matigas mo, hindi nila ma-appreciate kung kung makikita na ginagawa nila ito dahil gusto ng tatay ko na mahalin ko ang aking Panginoong Diyos. Kailangan yung ipakita yung ganyang bagay. Kailangan nyo ipaunawa ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya ako tumitigas sa inyo dahil gusto ko na mahalin nyo ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga, hindi ho madali. Hindi madali. Dahil hindi naman lahat talaga ng tatay, ang kanyang pamilya ay mananampalataya na. Paano kung, ikaw, anak, anong gagawin mo? Well, di ko nasaklaw yan. Di ko yan papaliwanag ngayon. Ano ang gagawin mo? Kung ang tatay mo ay unbeliever, tapos ikaw pa lang ang ligtas, tapos narinig mo tong pangangaral na ito, anong gagawin mo? Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, hindi ko tuturo. Sorry. Kaya dito, the direction should be clear, and it's your duty, fathers, to lead them to the right direction, and also leading your family requires
firm biblical conviction to lead them to the right direction. Direct. So ang gustong ipakita ng Diyos sa pangunguna ni Joshua, chapter 24 verse 15, "But as for me and my house, I will lead them with conviction so that I can bring them to the right direction." And number 2, hindi lamang gustong ipakita sa atin ng Diyos sa buhay ni Joshua sa pangunguna sa kanyang entire state, yung leadership, yung direct, but also develop. Ang synonyms po ng develop ay build. Build. Magtayo. Magtayo ka, itayo mo ang iyong pamilya ng may pangarap. Joshua lead and build a community, at dalawang bagay lang din po ang nakita ko dito. Ito talaga dapat ang inyong thinking. At yung condition ng inyong pag-iisip. Letter A, sanity. Sanity. Sa Tagalog po ay katinoan. Ang opposite po niyan ay insane. Kaya ayun yung una kong word na natutunan sa yung complex word na natutunan ko sa English. Dahil sa Dota, pagka ikaw ay maglalagay ng APXM, extreme mode. Tapos nakalagay doon ang level ng iyong magiging kalaban, sane, insane, easy, medium, hard, sane, insane. Yung insane yung pinakasagad. So, ang pinaka-opposite talaga ng insane ay sanity o sane, matino. Dapat ang inyong condition ng pag-iisip ay matino talaga. Tingnan niyo po atin lang naman itong pinag-focusan naman yung statement na sinabi ni Joshua. As for me, Joshua taking the initiative para sa kanyang entire household, yung pagpili sa ating Panginoong Diyos ay nagpapakita na ikaw ay matino. Diba? Halimbawa, ikaw ang tatay, gusto mo ang iyong pamilyang mapabuti, mapatino, mapunta sa maayos na kalagayan. Kung hindi mo sila dadalhin sa ating Panginoong Diyos, hindi ko masasabing ikaw ay sane. Hindi ko masasabing ikaw ay matino. Ano ba sabi ng Bible? Mangmang ang nagsabi na walang Diyos. Tapos, ang sabi din ng Bible, foolish ang mga hindi nakikinig ng instruction from the Lord. Tingnan nga po natin, Proverbs chapter 12 verse 1. Tingnan niyo po, whoso loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. Ayun, brutish pa ang gamit. O diba? Kaya nga ang gusto ng Diyos, makinig ka sa biblical principle sa pangunguna sa iyong pamilya. You have to build or develop sanity first. Yung decision making mo, dapat yan ay matino. Yung iyong mga advices, dapat yan ay matino. Yung iyong mga actions, dapat yan ay matino. Bakit? Ikaw ang picture, ikaw yung model ng iyong mga anak. Kaya nga malimit na natin sa amin ng elementary, who is your superhero? Ang sagot ng karamihan, sagot ko si Flash. Ang sagot ng mga classmate, ang kanilang tatay. Di ko naisip yun. Ang sagot ng karamihan ay ang kanilang mga tatay. So kung kayo ay tinitingnan ng inyong mga anak, mga tatay, kailangan nyo magpakita na kayo talaga ay nasa katinoan pa. Kailangan nyo ipakita na kayo ay, ayos pa ang aking ama, ayos pa ang aking tatay. Hindi pa siya nababaliw. Pero inyo din kamustahin minsan, kasi minsan hindi talaga naimik yung mga yan. Okay lang. Pero may bigat na pala. Kaya i-check nyo kung nasa katinoan pa inyong mga tatay Tingnan naman natin to. Ano bang mangyayari pagka ang leader ay wala sa katinoan? Kasi si Joshua matino. Wala naman tayo ibang nakita dito na pinahamak ni Joshua ang kanyang bayan. Kilala niyo ba si Haring Jeroboam the First? Si Jeroboam ay anak ni Haring David. 'Di ba? Merong concubine si David. Sinipingan ni Jeroboam ang mga concubine ni David, sa bubong yata yun, tama ba ako? Si Absalom pala, sorry. Si Jeroboam pala yung nag-promote ng Baal worship o yung golden calf. O nga,
Si Jeroboam nga, yung nag-set ng golden calves para ang mga tao ay hindi na pumunta sa Jerusalem. Ito ang inyong Diyos. Huwag na kayong pumunta doon. Ito ang inyong Diyos. Ito ang inyong sambahin. Matino ba yun? Di ba ipinahamak niya ang kanyang bayan? Si Haring Ahab. Ano ang ginawa ng Haring Ahab? Yung promotion ng Baal worship. Yung ba ang gusto ng Diyos sa leader? Di ba hindi po ganun? So mga tatay, kailangan nyo makita na, kailangan nyo i-check din ang inyong pag-iisip, bantayan nyo yan ng scriptures, baka mamaya ang inyong pangunguna na, dinadala nyo na pala yan sa mga maling bagay. Kagaya ni Haring Jeroboam, golden calves, kay Ahab, promotion ng Baal worship, pinagpapatay pa nga yung mga propeta ng Diyos isa lang ang natira. Ito pa, si Manasseh. Alam niyo yung kanyang practice, child sacrifice, yung pinapadaan sa apoy. Ano ba yung lechon? Di ko alam, pinipicture ka sa isip, yung bang mga anak ay nililechon? O ganun ang idea? Hinahagis sa apoy. Basta binabangi. Yun yung pinopromote ni Manasseh nung siya ay naging hari sa Israel. Yung mga bata, para tayo pagpalain, para tayo ay gabayan ng ating Panginoon Diyos. Ang ating mga baby, ang ating mga anak, padaanin natin sa apoy. Ihagis niyo yan, lutuin niyo sa apoy. Di ba? Nasa katinuan pa ba yung leader na yon? Madami pa pong mga leader na wala sa katinuan. Kaya nga, ang pangunguna dapat, since si Joshua ay sane, kayo din po mga father, you have to see na ang inyong leadership ay laging bantay sarado ng sinasabi ng Biblia. Dahil ang favorite talagang atakihin ni Satanas ay hindi ang kabuuan ng church, kundi ang isang pamilya. Gusto ni Satanas na wasakin ang iyong sariling pamilya. Mag-i-implant yan sa iyong pag-iisip, madi-discourage ka, ayoko na, tatapusin ko na buhay ko. Pagod na ako, ang dami ng problema, ang daming bayadin. Paano kung ikaw ay walang katinuan? At paano kung ang isip mo hindi nababakudan ng mga salita ng Panginoong Diyos? Paano ang pangunguna mo sa iyong pamilya? Kaya wag niyong mamaniin, wag niyong iismolin yung pananalangin at pagbabasa ng Biblia, yung pagde-devotion. Kung kaming mga worker ay nangangailangan niyan, kung ang mga children ay nangangailangan ng salita ng Panginoon, napapayuhan nyo na kami ng mga ganyan, lalo na po kayo. Mas kailangan ninyo ang inyong mga sarili na bakudan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kung kayo bigat na, kausapin nyo ang inyong asawa. Pero wag nyo nga hayaan na sila yung mag-take ng lead sa inyo. Kayo pa rin na mag-take ng lead. Kailangan nyo lang minsan na makakausap at kailangan nyo rin, lalo na, ang salita ng Panginoon para ma-check nyo din ang aking bang leadership ay ayos pa. Huwag niyong tatanungin ng mga bata. Mga bata, sabi ng Romans chapter 3 ata o 2, all men are liar. Kasalin niyo mga anak. Sinungaling. Kaya, hindi lalaki yun ha. Bagaman ng Bible, favorite laging atakihin ng lalaki. Kasali doon ng mga babae. Lahat ng tao ay sinungaling. Kailangan niyong i-check, o parang evaluation form, okay pa ba ang aking leadership? I-check niyo sa Bible. May biblical leadership po. Kaya letter A, develop sanity sa iyong sariling pamilya. Get your mind right before your family turn into mess o magulo. Letter B, hindi lamang sanity, but also you need to develop security. Joshua chapter 9 verse 24. Ito po yung yung last verse na lang po, verse 31. Chapter 9, verse 31. Wala bang 30? Ano ba yun? 34. Saan ba yun? Yung 31 Kings. Chapter 12, verse 24. Ito nga. Tignan niyo po From verse 9 up to 24, ang sabi po dyan, the king of Tirzah, 1. All the kings, 30 and 1.
So 31 kings ang pinataob ni Joshua para ma-possess nila yung promised land. Bakit? Sino ba yung mga 31 na yan? Yung 31 kings na yan, 31 group of people na pinagpapatay nila Joshua. Bakit? Kasi sila ay kalaban. Merong enemy. You need to develop security dahil merong kalaban. You have to drive the harm away from your family as Joshua did before possessing the promised land. You need to provide safety sa iyong pamilya. Pagka alam mong may aali-aligid sa iyong pamilya, you drive them away. May aaswang-aswang sa iyong anak, tanungin. Ang security, kailangan masense din yan ng iyong pamilya. Sabi ba, si Satanas talaga, expert talaga sa ganyan eh. Kaya nga, kung si Satanas ay nahanap ng kaunting butas para ma-penetrate ang kanilang mamunting iisip ng mga worldly system, ng mga kalakaran ng mundong ito, mas lalo kayong maging maingat, maging firm. Kasi si Satanas ay umuungal na leon, nag-aabang ng kanyang maninila, masisila. Provide security. And also, saklaw din diyan ng security, yung finances. When we say security, hindi lamang ito hindi naman ito puro physical. Paano kayo mabubuhay niyan kung hindi kayo financially secured? Develop security in your finances kasi ang mapapahamak pag hindi ka nag-igi ang iyong mga anak din. Hindi sapat yung pag-ibig lang. Makita lang kita, busog na ako. Wow, sana all. Kung valid pa yan, kung lahat ay busog, diba? Ay hindi ganun, makita lang kita, busog na ako. Bunutin mo ang ngipin, isa-isa. Hindi yun tama. Tingnan niyo po ang Nehemiah chapter 4 verse 14. Tingnan niyo po ito, by the way, si Nehemiah din pala, wala ding na-mention na si Nehemiah ay may anak, may asawa. And they looked and rose up and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your house. Ayan pala yung security sa harm. So sabi ni Nehemiah, ang kausap dyan ay mga ruler, mga leader, huwag kayo matakot. Fight for your brethren, your sons, and your daughters. Ephesians chapter 6, verse 4. Ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So part ng security, yung pagtuturo ninyo sa inyong mga anak. Dahil hindi naman palagi nila kayong kasama. Turuan nyo sila kung paano kayo lumalaban sa buhay. Turuan nyo, wag nyo hayaang, yung bine-baby. Wag nyo babyhin o hayaan nyo ang inyong mga anak na matuto sa inyong buhay. Kung paano nyo iniingatan sarili nyo, sana makita nila yon. Kung paano ninyo iniingatan ninyong mga anak, ang iyong asawa, makita sana nila yon. Kailangan nyong ipakita na responsible kayo sa provision ng iyong pamilya dahil nakikita yan ng mga bata, nag-aalala din sila. Paano ako magpapatuloy ng pag-aaral? Wala na kaming pantustos. Nararamdaman nila yon. Paano ako poprotektahan ko ang asawa, tapos ang tatay ko hindi naman pinoprotektahan ang nanay. Di ba nakokopya nga kasi yan? Kaya nga ipakita ninyo, as part ng security, yung, ano bang tawag dito? Yung pagtuturo, kung ano ang dapat nilang gawin habang bata pa. I-train nyo na agad sila. Ari nga aming pamangkin, bagaman tinetrain na agad namin yan sa paano paraan. Tingnan nyo, nagbebenta. Kasi kailangan din nila yun. Ang finances hindi laging asa sa magulang. Kami mga bata, miski piso, hindi kami binibigyan ng mama. Kaya kami naghahanap ng pako, pinagbebenta, bote. Magkaroon lang kami ng kahit piso, dos, pambili ng text.
Hindi kasi kami bibigyan ng pera eh. Tapos ang baon namin, 2-3, maghapon na yon sa school. Ang gagawin namin, didiskarte kami, paano ito palalaguin? Text money. Susugal. Ibig sabihin ko lang, sa murang edad, kami natutong dumiskarte. Bagaman, unbeliever pa naman ako noon. Nung ako ay high school, pagka wala kami pasok, ay nasa sideline at hindi against sa aming mga magulang doon. Tinuturuan kami. Tingnan nyo, malilit pa lang kami, iniwanan kami ng aming mga magulang, hinayaan kaming tumayo sa aming sariling paa. Kasi hindi nga palagi nakasama natin sila. Ipakita ninyo na kaya nyo yan, kami ay nandito maggagabay, bagaman hindi talaga lahat eh, iba-iba nga ang parenting. Iba ang akin ha, harsh ang aking mama eh. Sa halip na palo, sundot. Alam niyo ba yon? Di ba, ito kunwari ang panghampas. Di ba ang normal panghampas? Eh hindi eh, ang kay mama ay ganon. Opo, nasaksihan ko yon. Talagang ako'y takot na takot. Naku, magbabait na ako sa aking ina. Nung aming panganay na kapatid hindi pumasok, nagkakating, kumuha ng kawayan. Akala ko papalo lang na ganon. Ay hindi eh. Ginaganon. Di ba? Kaya nga, ipinapakita sa amin ng mama na kailangan yung kailangan nating makita ang reality ng mundo. Maagang ipinamulat sa amin yan ng aming mga magulang. Tanungin niyo ako sa diskarte. Ano gang kayo kayo pakita sa inyo diskarte? Magaganon. Kailangan nyo lamang, ang pinapakita lang sa amin sa murang edad, pinakita na sa amin ang reality ng mundong ito. Bakit? Ang mundo kasi harsh. Yung pressures, baka hindi namin kayanin pag kami ay tumungtong na. Kaya nga ipinapakita sa murang edad, sinasabi agad sa amin, wala tayong pera, huwag kang maarte. Wala tayong pera, huwag kang sobrang humingi. Maghanap kayo dyan ng bote-bote pagbenta mo. Ganon kabagsik ang aming mga magulang. Kaya kami takot na takot sa aming magulang. Ngayon, hindi na kami para utusan ng aming mga magulang ngayon. Hindi na kami para utusan. Ang kanila, payo na lamang. Kayo na may malalaki na. Kaya niyo na sa inyo mga sarili. Pero hanggat maaari, papayuhan niya kami. Pero yung decision making, hindi na kami sinasaklaw nila. Kasi nga kami may edad na. Hindi na kami para bibihin ng aming mga magulang. Di ko alam ngayon o noon man sa inyong pamilya, di ko alam kung paano kayo pinalaki. Pero as for me and my brothers, kami ay kaya namin mabuhay sa aming sariling paa. Hindi ako magtatas ng bangko. Bigyan niyo ako ng AI. Opo, madami kayong mga kukuhang trabaho sa AI ngayon. $1 ang inyong kikitain. Pwede niyong i-train ng AI. PayPal ang gamit. Magkakaroon kayo ng side hustle. Yun po, kaya sa development, kailangan mong i-develop yung sanity and security sa family. Sa family. You need to drive the harm away. Kailangan mong ipakita na financially, kaya nyo yan. At pangatlo, demonstrate. Ano ba ang demonstrate? Ang synonyms naman po nito ay parang to show example. Dahil si Joshua, tingnan niyo po ang verse 14 ng chapter 24. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity. Hindi yan kayang sabihin ni Joshua kung siya mismo sa kanyang sarili ay hindi takot sa ating Panginoong Diyos. Ang idea po ng fear diyan na wag po tayong malilito. Ang fear po diyan, yan ay respect, reverence. Kailangan mong i-demonstrate sa iyong pamilya na ikaw ay gumagalang talaga sa ating Panginoong Diyos. Because Joshua, nung sinabi niya, fear the Lord, nakikita yun sa kanya na mga pinangungunahan niya. Kaya nga, bakit gaya ng iyong anak hindi takot sa Diyos? Baka kasi nakikita nila sa inyo na hindi ka rin takot sa Diyos. Baka ang iyong anak kaya ayaw ding sumimba kasi binabaliwala mo din ang pagsimba. Hindi ka nagpapakita ng respeto sa ating Panginoon Diyos, kaya how come na iyong mga anak, kung iyong asawa pati, rerespetuhin din ang Diyos ng Biblia? Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Demonstrate fear sa mga bata.
sa iyong asawa. Ang responsibility ay palaging nasa tatay. Job chapter 28, verse 28, ano ba yung fear of the Lord na yan? Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. So yung palang fear of the Lord na yan, yung paglayo mo sa kasamaan. Tayo ligtas na, pero tayo nakakagawa pa rin ng kasalanan. Yung sting ng kasalanan nasa atin pa din. Kaya nga, you need to demonstrate, ipakita mo, at dapat kitang-kita nila, hindi yung para hypocrite ha, dapat kitang-kita nila na ikaw mismo sa iyong sarili ay natatakot talaga sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi kanila susundan ng iyong mga yapak, kung ikaw mismo hindi rin talaga takot sa ating Panginoong Diyos. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Conclusion of the whole matter, fear God. Igalang mo ang ating Panginoong Diyos. Ulitin ko po ang fear ay not in the sense of fright, kundi yung fear, ito ay yung you are afraid na ma-disappoint ko ang aking Panginoong Diyos. O ako'y iniligtas na ng Panginoon. Ako'y natatakot na baka mamaya mabigo ko na naman ang ating Panginoong Diyos. O makita ko siya nakasimangot sa akin. Hindi yung in a sense na ako'y nagkasala, baka alisin ng Diyos sa aking kaligtasan. Hindi po ganun. Yung respect, yung paggalang sa ating Diyos. Kailangan nating ipakita, i-demonstrate yung fear. Letter B, facts. O yung katotohanan, synonyms, verse 14. Sabi po, serve the Lord in, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Katotohanan. I-demonstrate mo na yung iyong ginagawa talaga ay may basehan. May conviction ka nga, hindi naman nila alam kung ano yung iyong basehan. Tatay, bakit ang tigas mo? Anong iyong pinagbabasihan? Lagi nga nating nauulit sa mga Bible study. Kung kayo ay mananampalataya, magkaroon kayo ng basehan. Ang galing niyong maniwala sa mga sabi-sabi. Wala namang basehan. So yung conviction mo at yung pagtakot mo sa ating Panginoong Diyos, yung paggalang mo sa ating Panginoong Diyos ay dapat may basehan. Ano yun? Yung salita ng katotohanan. Kailangan mong ipakita sa iyong pamilya na rumerespeto ka sa katotohanan. Kaya mahalaga talaga ang Bible reading. Mahalaga talaga ang devotion. Kung kayo may pamilya na, ibalik nyo, i-restore ninyo yung inyong family devotion. Kung wala man, edi ibalik nyo ulit. Teach them the truth of the Lord. Why? Because in chapter 24, meron silang mga neighbors na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Halimbawa, hindi mo dinemonstrate yung katotohanan, isang araw sila ay nasa lihis, nakalalagyan. Tingnan nyo, si Joshua, ipinakita niya, dinemonstrate niya yung facts, sabi niya if it seems evil unto you to serve the Lord your God of your fathers, o paglingkudan nyo yung mga Diyos ng ating kapitbahay, nakalagay, whether the gods of your fathers serve that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. Ipakita nyo na ang katotohanan ay may kalaban talaga. I-demonstrate ninyo na kayo ay nasa katotohanan. Bakit? Kasi pagka hindi nyo maagang naipamulat ang katotohanan, sila ay naglilingkod na sa mga maling Diyos, tumatahak na sila sa mga hindi in line na sinasabi ng Biblia. Baka mamaya yung anak mo, bumabase na sa nararamdaman, at mamaya naandun na sa LGBTQIA+ community. May punto nga naman sila human. We are human. Respect our feelings. Pero sila ba'y nasa katotohanan? Wala. Kasi nga hindi na i-demonstrate kung ano baga ang sinasabi ng Bible. Kaya nga si Joshua, in his leadership, he demonstrate the facts na ang ating pinaglilingkudan na Diyos na nasa katotohanan, na katotohanan ay hindi agree sa mga ganyang ginagawa ng ating neighboring country. Tatandaan nyo, sa inyong pamilya, hindi lamang kayo ang nasa paligid. Meron kayong kapitbahay na hindi ligtas, merong mga bagong dating na hindi ligtas, may mga dadating sa inyong buhay na pwedeng ma-impluwensya ng inyong pag-iisip. Kaya nga, sa murang isipan pa lamang, demonstrate kung ano ang totoo na sinasabi ng Biblia. Mahirap, pero kailangan natin gawin. Mahirap po yan,
pero kailangan nating i-guide sila carefully. Why? Something bad will happen kapag hindi natin yan ginawa. At alam naman po natin yun, obvious na po yan. At panghuli po, sa role ni Joshua bilang leader ng kanyang state. Number 5, 4 pala, kailangan niyo pong mamatay. Die. Die with ano? Hindi pa naman tapos. Yan lang ang lagay ko para lang ma-alliterated. Die. Letter A. Die with legacy. Mga father, since kayo ay role model ninyong family, ng iyong mga anak, ng iyong asawa, at the end of your life, see to it na may maiiwanan ka. Kailangan meron kang legacy. Legacy. Tingnan niyo po, in Judges chapter 1 verse 1. Diba si Joshua na namatay na? Now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord. Namatay si Joshua. Dumating daw yung tagpo ng bansang Israel ay nagtanong sa Diyos, who shall go up for us? Naghahanap sila. Panginoon Diyos, sinong uuna sa amin? Ang sabi, let Judah first. Pagdating po dito, verse 31 ng chapter 24, tingnan po natin Joshua chapter 24 verse 31. And Israel served the Lord all the days of Joshua. Nung na-possess na yung land, hindi man automatic, namatay agad si Joshua Meron niyang time, meron niyang gap. Ang sabi diyan, Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua. So nung namatay si Joshua, meron mga elders na naiwan. Yung nagpatuloy ng legacy. And which had known all the works of the Lord that He done for them. Si Joshua, ipinasa sa matatanda. Ngayon, itong mga matatanda, ipinasa din nila. Hanggang sa dumating yung Judges chapter 2 verse 7 to 13. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that He did for them, Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died 110 years old. And they buried him in the borders of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim on the north side of the hill, Gaash. And also all that generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them. Sino yung generation after nina po? Ni Joshua, after those that overlived Joshua, and after those na disciple ng mga elders, and then there's a generation na nag-arose which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Namatay ang karamihan, ang matatanda, nang naputol na ang legacy. Sa mga fathers, tingnan nyo ang kasunod na talata. Tingnan po natin. Anong nangyari nung naputol yung legacy? The children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. Verse 12, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods with S, of the gods of the people that were round about them. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina, sa security, sa katotohanan pala, demonstrate the truth, hindi lamang kayo ang nandyan, meron kayong neighboring country o neighboring family na hindi nakakakilala ng katotohanan. Tingnan nyo to. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, the gods of the people that were round about them. Nung napossess nila ang land, hindi nila totaling na-wipe out yung kanilang kaaway. So sa paligid nila, meron pa mga kaaway. And they bowed themselves unto them and provoked the Lord to anger. Verse 13. And they forsook the Lord. Yan na. Naputol na ang legasiya hanggang sa dumating yung verse 13.
pinabayaan na nila ang Panginoong Diyos and serve Baal and Ashtaroth. Kaya nga mga fathers, si Joshua dito, after God commissioned Joshua na pangunahan ng bansang Israel, hanggang sa maposes yung promised land, may provide yung kanilang pangailangan, hanggang sa dumating yung last exhortation ni Joshua sa mga elders, nagkaroon ng legasiya, hanggang itong legacy ito ay naputol at umusbong yung generation na hindi nakakakilala sa ating Panginoon Diyos. At ang conclusion, they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Fathers, kung ang gusto mo, pamilya mo, kung ikay naglilingkod sa Diyos, gusto mo nang iyong pamilya maglingkod din sa Diyos, ipasa mo yan. Magturo ka. At yung iyong mga anak ay magkakaanak pa, magiging apo mo, kailangan ding ituro ng iyong anak yung legasiyang iyong ipinamana sa kanila. Dahil time will come, sa iyong puno, sa iyong lahi, uusbong ang generation na hindi nakakakilala sa Panginoon. So die with legacy. Dahil lahat naman tayo mamatay, Hebrews 9:27, appointed unto man wants to die. Anytime, any day, baka mamaya paglabas natin, hindi natin hawak ang ating buhay, pero sana may maiiwan tayong legacy. Paano pag ako'y namatay ngayon? Paano ang mga anak? Naituro ko na ba sa kanila ang dapat nilang tahakin? Joshua died with legacy, but there's a generation na lumabas na hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga matindi ang kanilang ginawa. May pattern. Ang sabi, hindi muna nakilala ang Diyos at hindi in-appreciate o hindi na ipasa kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Pagdating ng verse 11, they did evil, gumawa na ng masama. Pagdating ng verse 12, they forsook. Tapos, yumuko na sila sa Diyos. And verse 13, they totally forsook the Lord and served. Sa verse 12, nagbow. Pagdating ng 13, they served na. Utay-utay, kaya nakakatuwa, minsan ang isang family, lahat Kristiyano. Sana magiging apo, lahat Kristiyano din. Hanggang sa magpatuloy-tuloy. Sana huwag maputol yung legacy. Ituro nyo yung fear. Ituro nyo yung katotohanan. You lead them with conviction. Dahil nung unawaan mo katotohanan, tumigas ka. Direct with conviction. With direction. You develop. I-check mo yung sarili, ako pa ba'y nasa katinoan? You develop security. You demonstrate fear and facts. And lastly, die. But before you die, see to it, meron kang may iwan na legacy. Kaya, salamat sa ating Panginoon Diyos. Bagaman si Joshua, wala talaga siyang family. Hindi ko alam, pero may pag-aaral na pang-asawa daw niya si Rahab. Kilala niyo ba si Rahab? Yung naglabas ng red na tela. Sabi daw, pero very low credibility yung pag-aaral na yun. But, sa ating pag-aaral, chinek lang natin na si Joshua bilang leader ng kanyang entire state. He display, he direct, he demonstrate, and he died with legacy. Darating talaga po yan, pero ngayon, anong pa maganda natin gawin? Wala pa talaga man tayo ng mga ganyang bagay, di ka po? Lalo na mga tatay, lalo na ho kami. Mga anak, mga misis, tulungan natin ang ating mga tatay. Magpasakop kayo. Huwag na huwag kayong papayag na hindi silang papasakop sa inyo. Kung sila ay matapang, tumapang kayo ng may pag-ibig. Hindi yung tapang na nampiga. Huwag ganyan. Hindi yun maganda. Ano yun? Madadala yun ng bata. Madadala yan ng bata. At kawawa mga bata, pagka nakita nila na matapang ka nga, sinasampigan mo naman ng iyong asawa, itatanim yan ng bata. Itatanim yan.
Tanda ko nung ang mama matigas lang ang mama eh. Ang papa matigas din. Paninindigan parehas. Prideful parehas sa aking mga magulang. Kaya naman ako yun. Nag-away sila, kitang-kita namin. Humugot ng kutsilyo mama. Si papa, okay lang. Makinig ka sa akin. Gumana mama. Kita ko, tagas ng dugo. Kami nakaganyan lang. Akin na tong dalawa. Iyon na rin dalawa. Nagkaroon ng, hinati kami. Pero hindi, biyaya naman hindi nangyari. Pero ang idea, parang grade 1 pa ako noon. Di ko tanda, basta di ko alam kung tanda-tanda ko ang tagpo, tanda-tanda ko ang settings, tanda-tanda ko ano yun, gabi yun, anong kulay ng aming higaan, color yellow. Ibig ko sabihin, natatanda ng mga bata. Balansehin nyo yung mga prinsipyo ating natutunan. Lead, direct, develop, demonstrate, and die. Balansehin niyo po yan. Hindi ko alam kung paano niyo i-workout, pero sa akin, soon, habang ako'y wala pa, ako'y nagpe-pray talaga. Panginoon, bago ako pumasok sa ganyan, i-ready mo ako. Financially, emotionally, intellectually, at physically. Gusto ko rin lumaki ang katawan kahit paano. Paano ko may dadrive yung mga kaaway kung ako'y ganitong katawan? Di ba? Kaya isang araw makikita nyo, ako'y malabaki. Kailangan sa baki? Okay, Tapos isang araw, lalaki na ang aking mukha. Tapos ganito. Joke lang po. Pero I hope nakita niyo yung father's role. Hindi lang po ako sanay ng mga topical. Medyo may guilt sa akin pagka tinuro yung ganung bagay. With respect to text, sinika po nating makita paano pinangunahan ni Joshua yung kanyang bayan in line with biblical principle. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, magandang gabi po.